Pakibasa ng malakas at may damdamin. Ang sakit, parang sinampal ako. Pagkatapos ng lahat ng 35 milyong piso na tulong pinansyal, ang sabi sa akin ng sarili kong anak, "Kailangan namin ng break sa'yo, Dad." Ang hiya na naramdaman ko, parang inalis ang dangal ko sa hapagkainan. Tiningnan lang nila ang lumang kurtina at jacket ko nang may pangungutya. Ang planong walang pakialam nilang ibenta ang bahay namin, iyon ang nagpainit sa ulo ko. Pero hindi nila alam. Sa likod ng lahat, may tinatago akong lihim na yaman, isang real estate empire na 160 milyong piso ang halaga. Ang resort na pupuntahan nila sa St. Thomas, iyon mismo ang magiging trump card ko. Humiling sila ng break? Bibigyan ko sila ng lesson na hindi nila malilimutan. Inayos ko ang hapagkainan gamit ang magagandang plato, yung mga bigay sa amin ni Margarita bilang wedding gift noong 40 taon na ang nakalipas. White porcelain na may manipis na gintong gilid. 3 piraso lang ang nabasag sa loob ng mahabang panahon. Ang ilaw sa gabi ay tumatagos sa kurtina, yung mga sinabit namin noong 1998 pa. Parang may amber na kulay ang lahat. Niluto ko ang paboritong pot roast ni Jenny. May carrots at potatoes. Yung recipe na pinagaling ng kanyang ina bago siya kinuha ng cancer. May name card sa bawat upuan, maingat kong inimprenta. Mahalaga sa akin ang maliliit na detalye. Dumating sila ng 20 minutes na huli. Si Kenneth ang unang pumasok, tulak-tulak ang pinto. Sumunod si Jenny na may hawak ng cellphone. Sina Daddy Dante at Mommy Pilar niya ang nasa likuran. Si Pilar, nakasuot ng silk blouse na siguro ay mas mahal pa sa buwanan kong electric bill. Maaring aabot sa 8,000 piso, 8,000. Si Dante naman, naka-blazer na may gintong buttons. Tiningnan nila ang dining room ko na parang mga tourist sa isang museum ng kahirapan. "Roberto," tawag ni Kenneth. Ang handshake niya ay mabilis, parang wala lang. "Salamat sa imbitasyon. Walang anuman, pakiupo. Handa na ang hapunan." Maingat kong ipinuwesto ang bawat isa. Si Jenny sa kanan ko, si Kenneth sa tabi niya, at ang mga magulang niya sa tapat. Ang dulo ng lamesa ay akin pa rin, kahit papaano. Inilabas ko ang roast sa serving platter ni Margarita. Ang usok ay umaalpas, ang bango ay pumuno sa maliit na silid. "Mukhang quaint naman dito," sabi ni Pilar. Ang tingin niya ay sinusuri ang dingding, ang lumang wallpaper, ang mga framed photos ni Jenny sa iba't ibang edad. "Masaya ako at naabot mo ang promotion, Jenny. Nagtrabaho ka ng husto para dyan." Hindi man lang siya tumingin mula sa telepono niya. Nangyayari iyan kapag tama ang networking mo. Ang mga salitang iyon ay masakit. Masakit pa sa inakala niya. 3 tawag ang ginawa ko sa mga dati kong kasosyo sa negosyo. 2 oras akong nag-usap sa phone kasama ang isang executive ng hotel chain na may utang na loob sa akin. Lahat iyon para lang masigurong makarating ang application niya sa tamang mesa. Pero ang akala niya ay dahil iyon sa networking niya. Kinuha ni Kenneth ang bote ng alak na dinala ko. Isang 2015 Napa Cabernet na specifically kong pinili para sa gabing iyon. Maaaring nagkakahalaga ng 4,500 piso, 4,500, na siguro ay hindi ko dapat ginastos. Sinuri niya ang label, nakataas ang kilay. Ito ang disenteng vintage. Sa wakas, may inumin namang sulit dito sa bahay." Nagbuhos siya para kay Pilar muna, tapos kay Dante, pagkatapos kay Jenny. Umikot ang bote sa lamesa sa isang maingat na bilog. Hindi man lang dumaan sa baso ko. Inilagay ni Kenneth sa dulong kabilang bahagi, malayo sa abot ko. Pinanood lang ito ni Jenny. Wala siyang sinabi. "May ganitong refined taste talaga si Kenneth," sabi ni Pilar habang humihigop. "Pinalaki namin siyang pahalagahan ang quality." Sumandal si Dante sa upuan niya. Tinitingnan ang dining room ko na parang isang appraiser sa isang estate sale. "Roberto, hindi mo ba naisip mag-update? Kami, bagong-bago ang kusina namin. Granite countertops, stainless appliances, ang resale value pa lang. Ang gaganda ng mga kurtina," putol ni Pilar. Inabot at dinama ang tela. "Mga 20 anyos na siguro yan?" "Ayos lang naman," sagot ko.
Ibinagay ni Kenneth ang upuan niya. Kumalansing ang mga paa nito sa sahig na kahoy. Ipinosisyon niya ang sarili upang lumikha ng mas malaking distansiya sa pagitan namin. Pumunta siya sa orientation ng mga magulang niya. Bumuo ng pader kasama si Jenny sa gitna. Tinalikuran na rin ako ni Jenny. Ipinasa ko ang patatas. Kinuha ni Kenneth ang mangkok nang hindi tumitingin sa akin. May malaking balita, sabi niya, nakangiti kina mommy at daddy niya. Magbabakasyon kaming pamilya sa St. Thomas 1 linggo. Ako, si Jenny, sina mommy at daddy. Aalis kami sa ika-21. Huminto ang fork ko bago dumating sa bibig ko. Ang ganda niyan. Saang resort? Paradise Cove, 5-star, private beach, kumpleto. Buhay na buhay siya ngayon, nagmamakinilya gamit ang baso niya ng alak, ang alak ko. May budget lang kami para sa 5 tiket. Kami at ang mga magulang ko. Ang matematika ng pahayag na iyon ay nakabitin sa hangin. 5 tiket. 4 na tao ang nakalista. Ang pag-iwas ay sinadya, calculated. Kaya kong sagutin ang sarili kong gastos. Sabi ko, pinananatili kong normal ang boses ko. Gusto kong sumama sa pamilya. Nadulas ang cellphone ni Jenny sa lamesa papunta kay Pilar. Naglo-load ang mga vacation photos sa screen. Mas lalo siyang tumalikod sa akin, yumuko upang ituro ang mga resort amenities. Nang magsalita siya, hindi siya tumingin sa akin. Kailangan namin ng break sa iyo, Dad. Ang silid ay biglang lumiit. Biglang naging kawili-wili kina Pilar at Dante ang kanilang mga plato. Mabilis na pumasok si Kenneth. May huwad na paghingi ng tawad ang tono niya. Hindi ito personal, Roberto. Alam mo na yan. Quality time lang sa immediate family. Ang kamay ko ay aabot sana sa pinggan. Pinanood ko itong manigas sa hangin, parang pag-aari ng iba. Mabagal ko itong ibinaba sa aking kandungan. Ang pot roast ay hindi nagalaw sa plato ko. Tumitigas sa sarili nitong katas. Siyempre, narinig kong sabi ko. Naiintindihan ko. Tumayo ako. Kumalansing ang upuan pabalik. Kukuha lang ako ng dessert. Walang umangal. Nagre-refill na si Kenneth ng mga baso ng alak. Lahat sila, maliban sa akin. Habang naglalakad ako sa kusina, puno pa rin ang plato ko. Sa labas ng pinto, narinig ko si Pilar na nagtatanong tungkol sa spa packages. Si Dante na nagmumungkahi ng golf excursions. Ang tawa ni Jenny, magaan at madali, tulad noong siya ay 12 at dinadala ko siya sa ice cream pagkatapos ng klase. Hindi na ako kumuha ng dessert. Nilampasan ko ang kusina, pababa sa pasilyo, paakyat sa hagdan patungo sa aking silid tulugan, sa likod ko. Ang usapan ay nagpatuloy ng walang tigil, hindi man lang nila napansin ang pagkawala ko. Isinara ko ang pinto at umupo sa gilid ng kama ko. Nakasuot pa rin ako ng parehong jacket na isinuot ko sa kasal ni Jenny. Ito rin ang isinuot ko sa promotion dinner niya noong nakaraang buwan. Ang parehong jacket na kinutya ng pamilya ni Kenneth. Mula sa sahig, narinig ko pa ang tawanan, ang kalansing ng mga baso, ang alak ko, ang lamesa ko, ang bahay ko, ang kanilang selebrasyon. May nagbago noon, precise at malamig, parang mga tumbler na bumagsak sa tamang posisyon sa loob ng isang lock. Ang bahay ay tumahimik bandang 10:10 ano. Narinig ko ang pagsara ng mga pinto sa ibaba. Sa guest room sila matutulog, syempre. Masyadong maraming alak para magmaneho ng ligtas pa uwi. Ang alak ko. Umupo ako sa gilid ng kama, inalis na sa wakas ang jacket at isinabit sa upuan. Ang parehong upuan kung saan ko inihanda ang damit ko kaninang umaga. Umaasa akong maglalapit sa amin ang hapunan na ito. Hindi ako dadalawin ng tulog. Alam ko na iyon. Inalis ko ang salamin ko sa pagbabasa, nilinis ng laylayan ng damit ko at isinuot ulit. Ang silid tulugan ay mukhang pareho na sa loob ng 20 years. Ang jewelry box ni Margarita ay nakalagay pa rin sa dresser. Wala nang laman ngayon. Lahat ng nasa loob ay naibenta na. Ipinambayad sa huling hospital bills niya na hindi sinakop ng insurance. Si Jenny ay 23 noon. Bagong tapos sa kolehiyo, umiiyak sa funeral. Hinawakan ko ang kamay niya sa buong service. Kailan ba binitawan ng kamay niya ang kamay ko? Ang mga alaala ay dumating ng paisa-isa,
non-linear, bawat isa ay matalim. Ang kasal, 1,800,000 piso, 1,800,000. Karamihan sa naipon ko noon, si Jenny sa kanyang dress nagniningning. Si Kenneth sa tabi niya, parang hindi komportable sa tuksedo niya. Sinulat ko ang tseke, iniisip, ito ang ginagawa ng mga ama. Ito ang pag-ibig na nagiging tangible. Ang kotse. 800,000 piso, 800,000, para sa down payment ng Tesla nila. Yung dumaan lang sa akin noong nakaraang Pasko nang hindi humihinto. Papunta kina mommy at daddy ni Kenneth para maghapunan. Kaming dalawa lang, Dad. Babayaran ka namin. 4 na taon na ang nakalipas. Tumigil na ako sa pagtatanong tungkol sa bayad pagkatapos ng unang taon. Ang mga furniture para sa unang apartment nila. Ang emergency roof repair na hindi nila kayang bayaran. Ang credit card bill na 400,000 piso, 400,000. Paliwanag ni Kenneth ay pansamantalang issue lang sa cash flow. Bawat pagkakataon, sinulat ko ang tseke. Bawat pagkakataon, yayakapin ako ni Jenny at sasabihing, ikaw ang pinakamahusay, Dad. Hindi ako mapakali. Lumakad ako papunta sa home office ko pababa sa pasilyo. Nasa desk ang laptop, may password protected. Naglalaman yon ng buhay na hindi alam ng anak ko. Binuksan ko iyon, inilagay ang code, pinanood ang screen na umilaw. 4 na properties. Ang hotel sa Tampa, binili noong 2008 noong bumagsak ang market. Inayos, kumita sa loob ng 18 months. Ang boutique inn sa Sarasota, nakuha noong 2012. 2 bed and breakfasts sa St. Augustine, binili ng magkasama noong 2019. Lahat, pinamamahalaan sa pamamagitan ng Wilson Holdings LLC. Lahat, nagbibigay ng matatag na kita. Lahat, ganap na hindi nakikita ng pamilya ko. Kasalukuyang kabuuang halaga, 160 milyong piso, 160,000 tuwa. Binuo ko ang empire na ito ng tahimik, deliberate, pagkatapos mamatay ni Margarita. Nag-double shifts ako sa ospital kung saan ako naging facilities manager. Inipon ang bawat ekstrang dolyar, nag-aral ng real estate investment sa night classes at weekend seminars. Ang LLC ay nakarehistro sa ilalim ng middle name ko, Thomas. Para panatilihin itong hiwalay, private. Ang sabi ko kay Jenny ay nagdagdag ako ng trabaho para manatiling busy. Hindi siya nagtanong ng mga detalye. Binuksan ko ang spreadsheet ko, 35 milyong piso, 3 to 500,000. Iyon ang conservative estimate ng ibinigay ko sa kanila sa loob ng 12 years. Hindi kasama ang hapunan ngayong gabi. Hindi kasama ang mga tawag sa phone na ginawa ko para ma-secure ang promotion niya. 35 milyong piso at kailangan nila ng break sa akin. Bandang 3:00 sa oras ng umaga, naglakad ako papunta sa childhood bedroom ni Jenny. Guest room na ngayon, tinanggalan na ng karamihan sa personal na gamit. Pero may ilang photos na natira sa dingding. Si Jenny noong 8 years old, niyayakap ako sa Disney World. Si Jenny noong 16, hawak ang first place debate trophy niya, nakaakbay ako sa balikat niya. Si Jenny noong 21, college graduation. Ang ngiti niya ay genuine at proud. Hinawakan ko ang frame. Malamig ang salamin sa ilalim ng mga daliri ko. Kailan ba nawala ang batang iyon? Dahan-dahang dumating ang bukang liwayway. Ang kulay abong ilaw ay gumagapang sa mga bintana. Bandang 7:00 narinig ko ang mga boses sa ibaba. Mahina, nag-uusap. Si Jenny at Kenneth, gising ng maaga sa kusina. Lumakad ako sa pasilyo ng walang sapin sa paa, nananatiling malapit sa dingding. May magandang acoustics ang lumang bahay kung alam mo kung saan ka tatayo. Sa tuktok ng hagdan, malinaw na narinig ang mga boses nila. Kailangan lang natin itong lapitan ng tama. Boses ni Jenny. Iyong maingat na tono na ginagamit niya kapag nagmamanipula ng mga sitwasyon sa trabaho. Ipaalam mo sa kanyang isipin na ideya niya ito. May equity siyang hindi niya kailangan. Si Kenneth, dismissive gaya ng dati. Ang laki-laki ng bahay na ito para sa isang tao. Idinikit ko ang likod ko sa dingding, nakikinig. Matigas ang ulo niya, patuloy ni Jenny. Pero kung ipapakita natin ito bilang pagpapadali ng buhay niya, wala namang expensive taste ang matanda. Baka mas masaya pa siya sa isang one-bedroom. Ang tawa ni Jenny, maliit.
complicit. Nagsusuot nga siya ng parehong jacket sa promotion dinner ko at sa kasal ko. Tumingin ako pabalik sa silid ko kung saan nakabitin ang jacket na iyon sa upuan. Pareho nga. Tama siya. Kapag naibenta na natin ang bahay, sabi ni Jenny, nagkakaroon ng kumpiyansa ang boses niya. Maaari na nating bayaran ang mga card at baka tingnan na natin yung mas malaking lugar sa Winter Park. Hindi niya mapapansin ang pagkakaiba. Masaya lang siyang tumulong sa pamilya. Ang tono ni Kenneth ay binaluktot ang parirala para maging panunuya. Tumulong sa pamilya, ang pamilyang nangangailangan ng break sa akin. Ang pamilyang nagpaplano na kumbinsihin akong ibenta ang bahay ko, ang bahay ni Margarita, para lang ma-upgrade nila ang kanila. Bumalik ako sa silid tulugan ko. Pareho ang maingat na paggalaw na ginamit ko sa paglapit sa hagdan. Isinara ko ang pinto ng tahimik, umupo sa desk ko, binuksan ulit ang laptop. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Nagulat ako doon, dapat nanginginig sila. Sa halip, nag-type sila ng Paradise Cove Resort, St. Thomas for sale. Nag-load ang listing. Luxury beachfront property, 80 rooms, private marina, established clientele. Asking price, 75 milyong piso, 95,000. Ang mga photos ay nagpakita ng malinis na mga dalampasigan, infinity pools. Mga mag-asawa na umiinom ng cocktails sa paglubog ng araw. Ang parehong resort kung saan plinano ng anak kong magbakasyon nang wala ako. Pinunduhan ng alak ko, ng hapunan ko, ng walang hanggang pagpapatawad ko. Binuksan ko ang leather journal ko. Yung kung saan ko sinusubaybayan ang mga nakuha kong hotel. Sumulat ng mga financial notes, nagplano ng mga expansion. Sa isang sariwang pahina, isinulat ko ang numero 95,000. Pagkatapos, isinulat ko ang August 16th. Pagkatapos, isinulat ko ang Paradise Cove. Ang sulat kamay ko ay matatag, precise. Tinitigan ko ang mga salitang iyon ng matagal. Pagkatapos, sinuri ko ulit ang mga detalye ng property. Owner retiring, motivated to sell. Closing possible within 60 days. Contact Martin Reeves, Commercial Properties International. Sa ibaba, baka nagtitimpla na ng kape sina Jenny at Kenneth ngayon. Nagpaplano ng pitch nila para kumbinsihin akong mag-downsize, simplify, para magbakante ng pera para sa pamilya. Tiningnan ko ang laptop screen ko, ang resort na nagniningning sa sikat ng araw sa Caribbean. May crystallized sa dibdib ko. Hindi galit. Masyadong mainit ang galit, masyadong chaotic. Ito ay mas malamig, mas matalim. Ito ay clarity. Binuksan ko ang business bank account ko. Iyong hindi alam ni Jenny na umiiral. Available liquid assets pagkatapos magreserba ng operating capital. 100 milyong piso, 100,000. Paradise Cove Resort St. Thomas. Sabi ko ng malakas sa walang laman kong silid. For sale, 95 million. Isinulat ko ulit iyon sa journal ko, inilinyahan ng 2 beses. Ganap nang sumikat ang araw ngayon. Ang ilaw ay umaagos sa mga lumang kurtina na kinutya ni Pilar. Sa ibaba, ang anak ko ay nagpaplano na kunin ang bahay ko. Sa loob ng 10 days, siya ay nakahiga sa isang beach na ipinagbabawal sa akin na bisitahin. Umiinom ng cocktails na hindi ako karapat-dapat na makibahagi. Ngumiti ako. Hindi iyon masayang ngiti. Nang makarating sila, eksakto sa 3:00 ng hapon, pumasok ang pamilya ko sa hotel ko. Nakita ko sila sa security camera feed sa office ko. Si Kevin, agad lumapit sa desk, inilapag ang credit card. Morgan, party of 4. May deluxe ocean view suite kami. Kinuha ni Amanda ang card ng may professional courtesy, nagsimulang mag-type. Opo, Mr. Morgan, may reservation po kayo. Nagkaroon lang po ng kaunting adjustment dahil sa paglipat ng ownership. Adjustment? Nag-book kami ilang buwan na ang nakalipas. Kung maghihintay lang po kayo sandali sa lobby area, ihahanda ko na po ang lahat. Umupo si Jenny sa sofa. Hinugot ang phone niya. Sina Dante at Pilar. Nagpipicture pa rin. Lumabas ako mula sa pasilyo. Tablet sa kamay. Sinamahan ako ni Marcus, ang security coordinator ko. Naglalakad ako ng may autoridad. Professional, hindi nagmamadali, may kontrol. 10 feet na lang ang layo ko sa kanila nang tumingala si Jenny.
Nagbago ang mukha niya. Mula sa kaswal na atensyon, naging pagkilala, pagkalito. Bahagyang bumukas ang bibig niya. Dad, ang salita ay nakabitin sa hangin. Lumingon si Kevin. Ang pagkalito niya ay naging galit sa isang iglap. Seryoso ka? Sinundan mo kami. Tiningnan ko siya ng pantay. Nagtatrabaho ako dito. Natigilan siya. Ang ekspresyon niya ay umikot. Hindi maintindihan. Tapos naging pangungutya. Tumawa siya. Isang magaspang. Hindi makapaniwalang tunog. Nagtatrabaho ka dito? Ano? Kumuha ka ng trabaho sa resort namin para maniktik sa amin? Lumapit si Dante kay Pilar, bumulong ng napakalakas. Hindi ito tama. Completely inappropriate. Ito ay harassment, sabi ni Kevin. Tumataas ang boses, umabante ng aggressive. Gusto kong umalis ka dito ngayon. Lumingon ang ibang mga bisita sa lobby para manood. Hindi ako gumalaw. Nagsasagawa ako ng negosyo. Ang negosyo mo ay sinisira ang bakasyon namin. Umalis ka. Tumayo si Jenny. Sinusubukang maglagay ng sarili sa pagitan namin. Kevin, baka dapat lang... Wag. Pinutol niya si Jenny. Pagkatapos, lumingon siya kay Amanda. Kunin mo ang manager mo. Kunin mo ang security. Gusto kong alisin ang taong ito sa property. Ngumiti ako. Nagsignal si Amanda kay Marcus. Kalmado si Marcus, nagpapalabas ng autoridad. Sir, pakihinaan po ang inyong boses, sabi ni Amanda. Iniistorbo niyo po ang ibang bisita. Ako ang nangiistorbo. Siya ang naniniktik sa sarili niyang anak. Lumapit si Marcus. Mahina pero matatag ang boses. Mga Ginoo, panatilihin nating kalmado ang lahat. Binalingan siya ni Kevin. Sabihin mo sa taong ito na umalis na siya. Kami ang nagbabayad na bisita. Tumayo si Amanda. Ang boses niya ay may perpektong linaw. Bawat salita ay distinct. Si Mr. Wilson po ang owner ng Paradise Cove Resort. Bilang owner simula noong Agosto 19, kayo po ay kanyang mga bisita. Ang katahimikan ay ganap. Owner? Tumingin sa akin si Jenny, nawawalan ng kulay ang mukha niya. Ikaw ang bumili ng hotel na ito? Tiningnan ko ang mga mata niya. Opo. Nahulog ang phone ni Pilar sa tile floor. Baliw ito, hindi mo pwedeng gawin iyan. Kaya ko at ginawa ko, putol ko. Ngayon, tatapusin ni Miss Parker ang check-in ninyo. Handa na ang mga room ninyo. Si Kevin, namumutla pa rin. Ito, nag-book kami ng in good faith. Ito ang bakasyon namin. Hindi mo pwedeng ang reservation nyo ay valid, singit ni Amanda. May mga adjustment lang dahil sa paglipat ng ownership. Gusto kong i-review yan. Hindi ko gustong mag-review ng kahit ano na kasama siya dito. Galit na si Kevin. Ito ay setup. Ang buong bagay na ito ay setup. Sa unang pagkakataon, pinayagan ko ang sarili kong ngumiti ng kaunti. Ito ay isang hotel. Nag-reservation ka, nag-check-in ka, lahat ay entirely standard. Umupo si Jenny sa sofa. Nakalimutan na ang phone niya. Gaano katagal mo nang hindi niya natapos ang tanong? Isinara ko ang pagbili noong Biyernes. Iyon ay 2 araw lang ang nakalipas, sabi ni Dante. Nag-book kami 3 buwan na ang nakalipas. Nangyayari ang pagbabago ng ownership, sabi ko. Ang property ay nakalista. Nagbigay ako ng offer. Negosyo. Sinuri ni Kevin ang email niya. Nagbago ulit ang mukha niya. Sinasabi dito na tumaas ang rate ng 40% sa lahat ng services. Tama po. New ownership po. Updated pricing. Ito ay... Tiningnan niya ako, sa wakas ay nauunawaan na. Ginawa mo ito ng deliberate. Wala akong sinabi. Hindi na kailangan. Inabot ni Jenny ang keycard nang nanginginig ang kamay. Hindi pa rin siya tumitingin sa akin. Nasa 2nd floor po ang room ninyo. Kasama na po ang breakfast. Teka lang. Kumunot ang noo ni Kevin. 12 at 14, kami ay nag-book ng Deluxe Ocean View Suite. Dahil po sa ownership transition, kailangan ng ilang reassignment. Naabisuhan po kayo sa pamamagitan ng email 72 oras bago ang check-in. Wala kaming natanggap na email. Ipinakita ni Amanda ang monitor niya. Ipinadala po noong Lunes ng umaga, morgancapeoutlook.com. Hinugot ni Kevin ang phone niya. Nakita niya. Ito ay... Magaling.
Mag-enjoy kayo sa inyong stay sa Paradise Cove Resort. Kinuha ni Kevin ang pangalawang keycard. Pagsisisihan mo ito, sabi niya ng mahina. Siguro, pag-amin ko. Pero hindi ngayon. Sinundan niya ang pamilya niya paakyat sa hagdan sa gabi ng Agosto 26. Tinanong ni Kevin si Amanda tungkol sa early checkout. Kailangan pa rin po ang buong bayad para sa reserve dates. Magkano ang kabuuang bill? Tanong niya. Kinwenta ni Amanda. Tinatayang aabot sa 200,000 piso, 200,000. Nang marinig niya ang halaga, namutla siya. Nang makabalik ako sa Orlando, tinawagan ko si Michael Gomez. Ang mga trust document ay handa na. Ginagawa nitong untouchable ang property nang walang explicit authorization mo, paliwanag niya. Ang anak mo ay hindi makakapagpilit ng pagbenta, hindi makakapag-claim ng inheritance rights habang ikaw ay nabubuhay. Nilagdaan ko ang mga dokumento. Bawat signature ay another lock sa bahay na inakala ni Jenny na makukuha niya mula sa akin. Ang bahay na ito ay akin. Sa umaga ng Agosto 27, sinubukan nilang mag-check out ng maaga. Inilagay ni Amanda ang final bill sa counter. Ito ay 200,000 piso, kalmado si Amanda. Updated rates, dining expenses, resort fees, lahat ay documented, lahat ay legal. Sinubukan ni Kevin ang credit card niya. Declined. Sinubukan niya ulit. Declined. Tumingin siya kay Dante. Umiling si Dante. Tumingin sa sahig. Hinila ni Pilar ang purse niya palapit sa katawan niya. Protective. Umabante si Jenny. Hindi siya nagsalita. Inabot lang kay Amanda ang credit card niya. Approved. Kinuha niya ang receipt, hindi tumingin, at isinilid sa purse niya. Umalis sila na parang mga taong lumalabas sa ospital pagkatapos ng masamang balita. Mabagal, tahimik, talunan. Hindi ko sila pinanood na umalis. Hindi na sila ang concern ko. Pagdating nila sa Orlando, ang legal envelope ay nakahiga sa lamesa ng kusina. Torn open. Nagkalat ang mga dokumento. Nandito sila. Natuklasan nila ang katotohanan at umalis sila. Tumawag si Dante. Roberto, humihingi ako ng tawad sa kalagayan ng kusina mo. Galit si Kevin. Wala kaming ideya tungkol sa sitwasyon ng bahay. Kung alam lang namin, kung alam nyo hindi nyo itutuloy ang bakasyon na ipinagmayabang nyo sa mga kapitbahay ninyo? Katahimikan. Nagtanong ang mga Henderson kung kumusta ang exclusive resort namin. Nakita nila ang mga reviews online. Sigurado akong awkward yun. Nakakahiya kay Pilar. Sinabi namin sa lahat na ito ay magiging luxury vacation. Ito ay bakasyon sa isang resort. Ang luxury ay assumption ninyo. Si Kevin at Jenny ay pansamantalang nakatira sa amin. Iyan ay generous sa inyo. Hindi na namin halos kaya. Ang lawyer consultation, ang mga gastos sa pagkain, ang pagbabago ng flight. Wala na rin kaming pera. Wala akong sinabi. 3 oras ang lumipas, tumawag si Jenny. Hindi ko sinagot. Nag-iwan siya ng voicemail. Basag, umiiyak. Tungkol sa 50,000 piso, 50,000, sa debt. Tungkol kay Kevin na sinisisi siya dahil hindi niya ako kinontrol. Pinakinggan ko iyon, pagkatapos ay dinelete. Ito mismo ang kailangang mangyari. Kailangan nilang harapin ang ginawa nila. Ang luha ni Jenny ay hindi pa pagsisisi. Ito ay self-pity. Umiiyak siya dahil sa consequences, hindi dahil sa tunay niyang nauunawaan ang pagkakamali niya. 2 araw ang lumipas bago siya kumatok. Dad, pwede ba tayong mag-usap? Umupo siya sa gilid ng sofa, nakatiklop ang mga kamay. Naging kakilakilabot akong anak. Palagi kang nandyan at trinato kitang parang invisible. Hindi ko ito ginawa para maghiganti. Ginawa ko ito para ipakita sa iyo kung ano ang hitsura ng respect. Tumango siya, bumabagsak ang luha. Hindi ko siya inalo. Kailangan niyang manatili sa sitwasyon na ito. Bumalik siya noong Setyembre 2. Maghihiwalay kami ni Kevin. Ipinakita niya sa akin ang mga divorce papers, credit counselor appointments, job applications. Inaako ko ang responsibility. Sumulat ako ng 2 option sa papel. Isa, bayaran mo at ni Kevin ang utang ninyo. Tapos, done na tayo. 2, manatili kang mag-isa, magbayad ng renta, magtayo ulit ng independently. Baka maayos pa natin ang mga bagay.
Tinuro niya ang option 2 ng walang pag-aalinlangan. Walang pera mula sa akin, walang shortcuts. Sigurado ako. Setyembre 5, nagdala siya ng murang sandwiches. Kumain kami sa terrace. Ipinakita ko sa kanya ang hotel portfolio ko. 4 na properties. Millions na assets. Ito, ikaw pala talaga? Basag ang boses niya. Ayaw kong baguhin ka ng pera, pero nagbago ako. Naging isang tao akong nakikita ka bilang resource, hindi bilang ama. Umupo kami hanggang sa dumating ang gabi. Hindi patawad, kailangan niyo ng oras. Pero hindi nagyera. Parehong oras sa susunod na linggo? Tanong niya. Parehong oras. Pagkatapos niyang umalis, nanatili ako sa terrace. Naipakita ko ang boundaries, humingi ng respect. Ipinakita ko sa kanya na ang consequences ay hindi kalupitan, kundi clarity. Hindi ito tungkol sa pagsira sa kanya. Pakibasa ng malakas at may damdamin. Nakasakay na ako sa eroplano, patungo sa St. Thomas. Hawak ko ang briefcase, na ngayon ay may deed of ownership na ng Paradise Cove Resort. Ang bahay ko sa Orlando, protektado na. Ang irrevocable trust ay naisara na, hindi na nila ito maibebenta. Hindi na. Sina Jenny at Kevin, sigurado akong excited na sa kanilang exclusive vacation. Wala silang ideya, ang paradise na inaasahan nila ay magiging stage ko. Hiningi nila ang break sa akin. Sige, handa na ako. Sa loob ng 3 araw, mag-iiba ang ihip ng hangin. Ang dangal ko, babawiin ko. Follow niyo ako at tingnan natin kung paano nila ako haharapin pagdating nila sa resort ko. Mag-subscribe na at i-click ang notification bell para hindi kayo maiwan.